matagal nating tanong ang gumugulo sa ating isipan kung bakit si Sara Duterte ganyan. Yung mapapatanong ka sa sarili mo, attorney man yan siya, bakit ganyan siya? Attorney man siya, pero bakit mahina siya sa English? Attorney siya, pero bakit mahina siya mag-speech? Attorney siya, pero bakit hindi siya marunong magsalita? Attorney siya, pero nagsasalita siya, walang laman ang kanyang sinasabi. Nonsense. So ito pala yun. Ito pala talaga yun, no? Kay Ramil Madriaga pala makukuha yung tamang sagot. Sabi ni Ramil Madriaga, I got close with Attorney Ryan, who was previously a professor of Sara and former associate then of SSC Law. He shared with me that Sara was not particularly good in school. Hindi pala to. Not good in school. Yes, the Lord. Was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Diyos ko, violente talaga ito. Alam naman namin, no? Hindi lang naman sa mga students na kasama niya, kundi kahit makita naman natin kung paano siya magsalita, di ba? I imagine myself cutting his head. Ganyan siya. Grabe, ang lala nito. Tapos yung sinuntok pa niya yung sheriff, ganyan. Diba? So, talagang rude and violent talaga, violente. So, hence, Attorney Ryan used his influence in SSC Law to ensure that Sara received passing grades despite of her poor academic performance. Pasang-awa! So, pasang-awa pala talaga ito. Gindala-dala lang pala ito sa hilot-hilot. O baka nagdala din si Sara Duterte walis at saka floor wax. Ano kaya ang prinadject ni Sara para mag-passing grade siya? Baka Manila paper. O kaya trash can or doormat. Ano sa tingin nyo? Diba ganyan yan? Pag hindi ka makapasa, sabihin ng teacher sa'yo, bigyan mo lang ako ng floor wax. Ang walis. Ng bunot. So, ito pala yung kasagutan sa matagal ng bumabagabag sa ating isipan. Uy, mga DDS, nakakahiya Yung proud na proud ng mga DDS ipaglaban, attorney siya, sino ka ba? Kaya nga attorney siya, pero bakit ganyan siya? Ito pala yun. So, malinaw na sa atin na ang kanya palang grado, ginhilot-hilot lang ito. Dinaan sa power. Grabe. Grabe no, nakakalungkot isipin. Yung mga ordinaryong Pilipino lang na mga nag-aaral ng law, grabe, ang tagal nila, yung iba, ilang beses pang mag-take ng exam, grabe yung pag-aaral, para lang mapasa ang kanilang bar exam, di ba? Tapos si Sara, ganun-ganun lang, dinaan-daan lang sa power. Nakakalungkot isipin, no? Na pag may kapangyarihan ka, pag may pera ka, lahat ng imposible, pwede mong gawing posible. So, nakakalungkot ito and nakakatakot pag ito maging presidente ng Pilipinas. Kasi gagawin nila ang lahat. They will use their power, they will use their money para masunod lang kung ano ang gusto nila. So, walang Duterte sa 2028 Wala. Dito pa nga lang sa grado, dinadaya na nila. Paano pa kaya sa ibang bagay, di ba? Hindi nga kayang lumaban ng patas Grado na lang talaga. Ano pa? Hilot-hilot pa. Malala ito malala. Walang Duterte sa 2028